Lahat tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Ika nga sabi ng ating Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Laban lang po tayo. Good morning! Morning po. Kumusta? Dito na tayo po. Ayan, nandito po tayo kay Tatay Edi, bahay, mga kaibigan. So, titingnan natin ang kanyang sitwasyon dahil nasa gilid po sila ng highway. Ayan po si Tatay Edi, oh. Ayan. Morning po. Makikita po natin siya. Siya po ay may kapansanan. Stroke, tay? Stroke. Saan ka po natutulog, tay? Doon po. Pagkano dito, pagka mainit doon dito. Ito po ang kanyang mga gamit. Dito po siya natutulog. Paano pag nagbabaha dito? Paano ka nakakano? Paano ka dito? Naakyat ka dito? Akyat po dito. Dito ka po natulog pag may baha dyan sa ilalim. Po. Kasi nasa irrigation siya eh. Ayan. So dinaan ko at dinalaw ko po si Tatay Edi. Namiss ko kasi siya eh. Ayan. Matagal ko na siyang plano i-vlog pero sabi nga may panapanahon, di ba po? So dito lang po siya sumasaing. Wala kayong lagayan ng tay? Plato. Wala siyang gamit. Dito lang siya oh. So kumusta ang buhay-buhay, tay? Ano nang talaga? Ano nangyari sa iyo? Nabalitaan ko ay ikaw daw ay magpapakamatay. Bakit? Bakit? Anong problema? Kailangan ba magpakamatay sa problema? Ano nangyari? Ikwento mo nga kung ba't dinala ko sa pasakaw na anak ko. Nagka-problema, nakasagsak ng katulong. Kasama niya sa trabaho. Ayun, napatay. Sino napatay? Patay yung nasagsak ni Nonong. Tapos? Kakulong siya ngayon. Yun yung dati nagpunta dito ano mo? So si Tatay Edi ay ang mga anak niya. Ilan anak mo, tay? 6 po. 6 pero broking malalayo. So iniwan na lang siya dito sa mag-isa. Buti nga itong bahay na ito ay kinubukubuan siya dito ng tindahan ito dati ng niya eh. Pakwan. Ng pakwan ito kasi nasa malapit po sila sa highway. Ayan po ang kalsada oh. So nagtayo lang sila dito ng kubo-kubo ni tatay pansamantala kasi wala nga siya matpuntahan, wala siya matulugan. Dito na lang siya nagtsatsaga. Di ba delikado diyan, may ahas? Bigla na ako nga po dyan sa likod. So sige nga tay, kwento mo yung buhay para sa mga may manunood. Malaman nila kung ano yung kwento toong buhay mo. Siya po si ikaw magpakilala tayo. Ako po si Edi Regalado. Regalado. Ito, lagyan mo po ng pastor. Sige. Bibiyak ka dyan. Okay. Hindi, magtitimbang. Sige. Habang nakaupo ako. Ngailangan po kaya ko na talaga. Galing nga ako ngayon sa DSWD. Ano nangyari doon? May pinabalik nga to, hindi daw pwede. Bakit? Anong Kailangan ko daw magpa-check up muna. Magpa-check up ka? Tapos? Para matulungan. Itong financial, wala. Ano lang ang kakailanganin? Pa-check up daw ako para madaling ito kay baga Pastor Rock. Sige nga. Ito ang inaano nila sa baba na yan. Ano daw kailangan? Identity, certificate ID, sulat na humingi na tulong medikal para sa pandagdag ng pambili ng gamot, resita o medical certificate. Gamot dyan sa mo? Dyan sa kamay mo? Dyan sa sakit na mo? Ito pa ang ulam niyo, mga kaibigan. Nabutan ko siya kumakain. Asukal. Gabi yan na may santol. Ang santol. Santol ba yung may sabaw? Po. Piglaga ko yung kagabi, inulam ko. Ayan grabe May kingat na si brother. Brother. Oo. Sino? Po, nasira naman ako. Oo. Si Pero may tanong ako sa iyo, tay. Kailangan ba magpakamatay dahil lang sa problema? po. Pagsubok? Turo ba niya? Minsan po talaga kaya alis po kayo po. Parang nagugulan ako may kaya pastor kayo. Pero hindi ko talaga naiiwasan ng gano'n. May nga yung mga... Nagpunta ka sa ilog. Anong gagawin mo sa ilog? Anong gagawin mo sana sa ilog? Palunod. May nagbaba yung tawa ni Mayor.
nasagip ako nung isa. Tama niya kuya, hindi ako pwede magbasa, nagbabasa ako gawa sa iyo. Anong ginawa mo? Tatlo beses na ako lubog. Magbasa nga hindi magkakampay at kami hindi may ano. Naglubog ka na talaga sa ilog? So, nung lumubog ka, may nakakita sa'yo? Sinapat ako nung mataas bagang tao dyan, trabador ni Mayor. Tatay Idi, hindi way na maging magpakamatay ka dahil sa problema. Lahat tayo dumaranas ng mga pagsubok. Sabi ka, di ba ni Lord, magalak kayo pag kayo dumaranas ng mga pagsubok. So, ulitin ko, may magandang layunin ang Diyos kung ba't nangyayari yan sa buhay mo. So, may plano ang Diyos, bakit nakulong ang anak mo, para makakilala rin siguro sila sa Panginoon. Sa kulungan kasi may nagsishare ng Word of God. May nagsishare din ng salita ng Diyos. Kumbaga parang mailap yung anak mo. So, kaya isinot siya doon ni Lord para makarinig din siya ng salita ng Diyos. So, huwag mong isipin na totoo ba si Lord, bakit nangyayari sa buhay mo yon. Nagsisimula pa lang tayo sa pagsubok na yun. At hindi ka lang naman na sinusubok. Lahat naman ng tao ay sinusubok eh. Parang baginto. Di ba? Kung matunaw, ibig sabihin PK. O, si Lord, dinadaan ni Lord sa pagsubok kung totoo ang pananalig mo sa Kanya. O, kung hindi ka nagsuko sa pagsubok, ibig sabihin, totoo yung pananalig mo sa Diyos. Diba? So, magpapakamatay ka. So, sa tingin mo kaya masaya magpakamatay. Kikitilin mo yung buhay mo, di naman yan sa'yo. Hiram mo lang sa Lord. Hayaan mo si Lord na kumuha ng iyong buhay. So, hindi reason na dahil may problema ka, magpapakamatay ako, dahil ganito ang buhay ko. So, mahal tayo ng Diyos. Oh, laging happy lang, relax lang ang isip mo. Oh, alam mo naman na si Lord ay buhay, mabuti. Ayan. So, ayan mga kaibigan. So, naawa lang ako kay tatay, dumaan ako dito kay Tatay Idi. At nalaman ko talaga kahapon na siya daw ay magpapakamatay daw ito. Dahil siguro sa mga problema, mga pagsubok na naiisip niya tungkol sa kanyang buhay dito. Di po siya makapagtrabaho na maayos kasi nga po siya ay mild stroke po siya. Pero nangangalakal po siya, nagaano talaga siya, nagkukuha siya ng mga buti-buti, binibenta niya, binibili niyang bigas. So, ito lang, simple lang buhay niya, wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw dito. Did we eat manamok, tay? Wala po katol, malamok. Kaya yan, nagdadamag ang katol ko dito. Ayan, may katol siya. Siyempre, pag mataas ang tubig, naaabot siya dito. Oh. Hanggang dito ang tubig. Ang gulo na ng bahay ni tatay, oh. So, tingnan mo. Ayan. Dapat maglilinis ka kasi baka mamaya may mga ahas dyan. Sabi mo, nakakita ka na ng ahas dito, kubra. Diyan o. Isang tuka lang yan sa'yo, patay ka niyan. So, ayan, Diyan oh. dumaan sa lalim na nung malakas yung tubig. So, sa madaling sabi, napaka salimuot ng buhay ni tatay. Wala na siya asawa, iniwan. Namatay na, no, tay? Namatay ng kanyang asawa. At saka mga anak niya, may mga pamilya na rin daw. Tagal lang mamatay. May mga pamilya na yung kanyang mga anak and mga mahihirap din, wala man din. So, siya ay galing ka saan, tay? Sur. Camarines Sur. So, napunta siya dito sa Camarines Norte kasi mayroon sana siyang isang anak dito yata, no? Nandito Ilang anak mo dito? 6. 6, kaso hindi yata siya pinapansin ng Wala na po. kanyang mga anak. Ayan. Kasi ang mga anak niya, nung nagtrabaho siya, ano nangyari sa tatay nung nagtrabaho ka noon, panahon? Ano nga po yung kwento ko nung pa. Nagkagulo. Nagkagulo yung kanyang mga anak, mga kaibigan. So, Akala nila hindi ko sila pinapadala ng pera kaya gano'n. Pero totoo. Totoo, sige man ang padala ko ng pera sa kanila nung araw. Nung ako nagtatrabaho sa Manila. So, ano nangyari noon? Bakit nagagalit ang mga anak mo sa'yo? Siniraan na eh. Na hindi ka nagpadala. Pero ang totoo, nagpapadala ka naman. No? Padala. Ang inisip ka nila ngayon, kaya nagagalit sa akin at gawa ng kapatid ko daw gusto samantala ng anak kong babae. Kaya sabi ko, hindi ko man alam yun, paano sisihin nyo sa akin? Wala ka naman. Wala man ako. Nasa Manila, nagtatrabaho. Para sana pakainin yung mga anak mo. Ayan. Grabe. So, anong oras ka kapon gustong maglunod? 2:00. Ba't di ka napunta sa akin? Hindi ka nagpurpasyal doon. Nahiya na nga po.
siguro ka na ang problema. Huwag na-stress ka na. Ay, hindi. Wala sa akin yan. Ako, hindi ako stress. Laging happy ako. Ayan. Itutur ko po kayo sa bahay ni Tatay Ede. So, kung titingnan natin yung labas niya, nakakatakot naman dito. Baka biglang lumusot ang ating paa. Delikado mo talaga dyan. Ayan. Yes, isang malikot tayo na yan. Ito po yung kanyang trabaho. Yan, nag-iipon siya ng bote, kalakal para makabili siya ng bigas. At saka masipag siya magtanim dito sa gilid. Tanim mo yung tay? Ayun sa gilid ng kalsada, nagtatanim siya. Ito po yung kanyang bahay, mga kaibigan. Yan, malapit sa highway. Ayan. Bukid yan, ito siya. Ito yung kanyang bahay. Simple lang, di ba, mga kaibigan? Simpleng-simple lang. Ayan. So, ikot natin si tatay. Ikot natin yung bahay niya. Sako lang po ang niya. Sako lang po yung kanyang tabing. Sako yan, Ayan, paikot. And pag nalakas po dito ang nabaha po yan, nataas ang tubig. Tumataas po ang tubig niyan, kaya naabot siya doon sa loob. Siya po ang nagparalinis niya, Ayan, siya po ang naglinis niyan, kaya ang linis po nito, nakakatuwa dito ang mga tao sa kanya. Ayan, so balik tayo dito. Ang kanyang pintuan ay rep. Ayan, rep po ang kanyang pintuan. Ibig sabihin, kinalakal siguro niya ito. Siya yata nito, nag-ayos-ayos. Ayan, may masilungan lang siya. At ito daw, tuloan nito tayo. Daming butas din ang mubong niya, Grabe. Ayan. Ayan. Paano pag-igib mo dyan? Nag-igib ka? Saan ka na-igib? Ayan. So, saan ka nagkuha ng santol? Grabe, So, ano ito nakasabit mo? Mga baso. Baso. Ayos ang lagay niyang baso, nakasabit lang dito. Sinasabit lang niya dyan. Wala po, daming walang gamit niya. So, dito naman ay hindi siya pinapaalis. Hindi naman siya dito pinapaalis, mga kaibigan. Kaya lang, siyempre, tuluan siya dito. Ayan, karton na lang nilalagay niya sa, siguro, konti lang na pawid dito ang kailangan, kung i-renovate, Mga 50 lang siguro na pawid. Kasi maliit lang naman siya. Tapos, ang kanyang tabing ito lang, mga sako lang po, yung palibot. Tsaka plywood na butas-butas po siya. Tapos kawayan. Ang sapin niya, yung wala. Yan, binigyan na lang namin po siya ng mga damit. Noon, damit. Tapos mga, mga thermos, kaldero. Yan. Yan, mga kaibigan. Okay? So, ano pa ba mga mo dito? Kitang-kita naman mga dami niyang wala di ba, Oo. Ito narulusot diyan siguro ang mga namok sulusot na. Kahit kamay nga diyan lusot Kahit ulo nga pwede diyan So, okay lang yan, walang magnanakaw dito. Ay man yun. Pero nanakaw pa nga yata yung pera mo noon, di ba? Nanakaw pa yung 1,000. Oo, noon. Dito ko At saka dito, may bintana po si tatay. Nagsisilip po siya kung mayroon doon tao. nilagay ko dito yung pantalong ko. Dito ko na ilagay. Ayan po. Panadali pa. Naiyak po ako sa iyo, tatay. Grabe pong, ang problema talaga ni Tatay Eddie. Ayan. Ang kanya pong trabaho lang po, yung nagkangalaka lang po siya sa sementeryo. Nagkukuha po siya ng mga bote, mga plastic. Ibibinta niya, nakaka-50 siya, binibili niya po ng bigas. Ayan. Ganun talaga ang buhay tayo, So, ayan. So, ngayon po, bibigyan ko po si tatay ng pambili ng bigas. Meron pa lang po tayo natitira dito sa pambiling bigas. Ibigyan ko po siya ng pambili para hindi po siya magpakamatay. Siguro gusto lang niya magpakamatay dahil wala siyang wala makain or sa problema talaga sa kanyang mga anak. Kasi sa sobrang dami nakulong ang anak niya dahil nakasaksak na daw ang anak niya. Inisip siguro niya na hindi nawawalan bakit ganun ang buhay niya. Pero wag ka mawalan ng tatay na pag-asa. God is good all the time. Buhay si Lord natin, So, ayan tatay, bili mo ito ng bigas. Ayan So, pasensya ka na kasi bili mo yung bigas kahit ilang, thank you Lord. Ayan. Ayan. So, ayan. So, nabigyan na po natin siya ng pambigas si Tatay Eddie. So, ito po. Ayan. Ito ang mansion ni tatay. Ayan. Sana ang aking lang dito, mapalitan lang talaga itong bubong niya kahit 50 na
pawid ito, no, tay? Pwede po. 50 na pawid para di lang siya matuluan dito sa kanyang mansion. Ayan, so ayan, oh. Kita niyo po naman, oh. 15 pawid, tapos ang kanya dito siguro paikot, pwedeng plywood na lang dito, eh, no? Tapos lalagyan na lang siguro ng bintana para safety siya, Para hindi siya tuluan. No, tay? 50 na pawid, tapos dingdingan na lang ito kahit anong dingin, kahit kawayan nga, basta magandang kawayan. Pastor, pwede nang ganyan. Dali ko nga binasag na kawayan. Oo, ito talaga yung totoong buhay na wala talaga siyang gamit. Walang cryptid dito kasi totoo talaga, nakikita nyo na wala talaga siyang ano dito. Oh. Wala talaga siyang mga gamit. Kalat kasi po di nga siya makagalaw na maayos kasi po ang kamay niya stroke nga po. O, isa lang yung gumagalaw-galaw sa kanyang kamay. Siyempre, ang hirap kaya ng isa lang ang kamay yung gumagalaw. O, sobrang hirap po noon. Dalawa nga kamay, minsan mga tamad pa, di ba? O, pero siya hirap, pero nangangalakal kasi siya araw-araw. Nag-iikot-ikot po siya para makakuha po siya ng mga basura. Magkano man po, Tatay Edi, ang nakakalakal mo, nabibinta mo pag nangangalakal ka sa maghapon? Kuan man po, 40 pesos. 40 pesos? Ano na nabibili mo niyan? Sukal at kape lang po. Sukal kape. Happy ka na niyan, ano? May sukal kape ka lang. Opo. Eh, paano yung bigas mo? Meron pa naman. Meron pa namang kaunti dyan. Oo. Yung laon. Saan galing lang? Yan. Muli naman po. Na-extra din po siya pag maaraw, na-extra din po yata siya magbilad ng palay, no, tay? Binibigyan na lang siya siguro ng bigas. Ayun, laon po yung bigas ni tatay, laon po. Yan, no? Medyo mapula po siya. Yun ang kanya pong sinasaing. Yan, tingnan niyo po, kawawa naman po. Yan. Yan po lagi niyang pagkain sa araw-araw. Binibigyan na lang siya sa mulinuhan ng bigas. Yan, yan po. Yan po siya sumasaing. Oh. Yan. Ito po yung kanyang buhay. Kung makikita po natin, simple lang po ang kanyang buhay. Ayan, oh. So, pinapakita niya yung mga gamit. Ayan. Yung pintuan po niya. Tingnan nyo. Yung sari po, yung pintuan. Ayan. So, iniikot ko po kayo sa kanyang loob. Ayan po, ako po'y pauwi na. At kung nagustuhan nyo po ang aking videos, please subscribe, like, comment, and share. And pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At salamat po sa inyo mga kaibigan. God bless po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.